Ito na no, dahil pinag-uusapan po ngayon, lalo pong umiinit ang mga intriga na inihatid nitong si Mr. Sian Gasa sa di umano'y nagpahaging patungkol sa kasalang magaganap between Kim Chiu and Paolo Avellino. Hindi napigilan ang ingay ng social media tungkol sa tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino matapos muling uminit ang usapan sa kanilang sweet moments, kantsawan sa noontime show at ang matitinding pasabog na pahiwatig mula sa social media personality na si Sian Gasa. Sa loob lamang ng ilang oras ay nagtrending agad ang Kim Pao matapos kumalat ang post at cryptic hints na tila may mas malalim pa umanong namamagitan sa dalawa, at ayon sa ilang netizen ay mukhang may next level na raw ito na posibleng umabot sa engagement o kasalan, no? Sa ngayon, wala pa pong confirmation at wala pa rin damang denial, pero lalong lumakas ang ingay, no? Dahil po sa mga naging parang naging pahayag nitong si Sian Gasa na muling nagpasabog sa social media. Kilalang hindi nauubusan ng pasabog sa social media world, no? Sa showbiz world ay muling nagbitaw ng mga pahiwatig si Sian Gasa na agad pinulot ng fans at ginawang malaking issue online. Ang tema ng kanyang post, parang may malaking mangyayari sa love story ng isang sikat na aktres at isang award-winning actor. Walang pangalan pero syempre alam na ng netizen kung sino ang iniisip nila. Sa loob ng ilang minuto, trending agad ang Kim Pao. Naglabasan ng mga fan edits, may save the date post na agad ng fans kahit wala namang announcement. So sa noontime show naman, kuntsawan at umaalingaw-ngaw, hindi rin nakatulong o nakapagpigil ang mga biruan sa noontime show kung saan nadadawit si Kyle Echari at Kim Chiu sa mga segment na may halong kantsawan tungkol sa love life at chemistry ng mga artista. Parang may ibig sabihin yun, sabi ng mga fans. Biro lang yun, sabi ng iba. Pero sa showbiz lahat may meaning. Sabi dyan, Kim Pao fever, hindi na raw promo lang. Matagal nang pinag-uusapan ng chemistry ni na Kim Chiu at Paolo Avellino mula sa kanilang mga projects. Pero ngayon, mas marami nang naniniwalang hindi to basta on-screen na lang. Ayon po sa mga fans, too natural ang kanilang interaction. Walang pilit sa chemistry, walang comfort level na hindi na-acting. Pero sa kabila ng kilig, may isang malaking tanong. Totoo ba o imagination lang ng mga fans? Si Paolo Avellino kasi ay misteryoso pa rin gaya ng dati, tahimik, reserve at bihirang magbigay ng detalye sa personal na buhay. Ganito rin naman ang imahe ni Paolo Avellino kaya mas lalong lumalakas ang curiosity ng publiko. Kapag tahimik ang lalaki sa showbiz, mas maraming haka-haka, mas maraming teorya, mas maraming signs, no? Si Kim naman kilala sa pagiging expressive at open sa fans. Pero pagdating sa personal na buhay, marunong ding magtago ng boundaries. Kaya na ngayon, walang direct confirmation, walang direct denial, pero may mga smile moments sa pinagpepiestahan online. So, ang tanong ng netizen, kasal na ba to? Sa social media, parang teleserye ang interpretasyon ng mga tao. May chemistry, may relasyon. Magkasama sa project, may something. Tahimik, confirm. Mailan pa nga na hindi pa nila inaamin, pero kami, alam na namin. Reality check, no? Sa kabila ng ingay, wala pang official na pahayag mula kina Kim Chiu at Paolo Avellino o sa kanilang management. Lahat yan ay kasal rumors, engagement hint at Sian Gasa post ay wala pa pong confirmation. Pero base po sa showbiz formula, chemistry plus silence equals wildfire. Ayon sa Entertainment Observers, ganito talaga ang cycle. May proyekto, may chemistry, may viral clip, may cryptic post, may speculation, boom, trending. So sa ngayon, nasa pagitan pa rin ng kilig fantasy at real silence ang Kim Pao phenomenon. At habang wala pang confirmation, isang bagay lang ang sigurado, ang publiko, hindi pa tapos ang kwento nila. At kung may ending man ito sa kasalan o sa friendship lang, isa itong storyline na sinusubaybayan na parang primetime drama.
So dahil po diyan ay talaga namang mas nai-excite kasi yung mga netizen, yung mga Kimpaw sa tunay na estado no ng relasyon, kung totoo ba talagang meron ng kasalang magaganap, 'di ba? At talaga namang yun yung pinaka ginugusto ng mga Kimpaw kasi kung makikita natin sa dami po ng pinagdaanan ni Kim Chu, deserve din naman talaga ni Kim na makatagpo ng isang lalaki na talagang mamahalin siya, 'di ba? Tapos seseryosohin siya. Kaya nga sabi po dito sa mga comments ng netizen, sabi diyan, lahat ng ito inaabangan ng malapit Mrs. Kim Abilino, kumapit kayo mga Mars. Kakauwi lang family ni Paolo, grabe ang effort, province to Manila. Boto din daw kasi sila kay Kimi. Ang chika, todo push din ang parents sila lalaki kay babae. Napakabait daw kasi at magaan kasama. Tapos magaan pa, wow. Kimpaw forever na nga ba ito? Ayan. So, parang sinasabi dito kasi sa chika na ito pong sige, pamilya ni Kim at saka yung pamilya ni Paolo ay nagkaroon na po nag-meet na sila, nagkaroon ng pag-uusap, 'di ba? Meron tinatawag na pamamanhikan, 'di ba? Bago po ikasal, nagpumupunta ang pamilya ng lalaki sa pamilya ng mga babae para mamanhikan. Kung saan nagdadala sila ng regalo. Ang tawag doon ay parang sa dating terms, 'di ba? Yung mga lumang terms is Dota ba 'yun? Kasi ang Dota ngayon laro So yun yung pinaka term. Pero hindi ko lang alam kung ano yung tawag nun sa mga Chinese, 'di ba? So ganun yung tradisyon. So sinasabi po nila dito na direktang kinukumpirma ng Kimpaw Lanja, Kimpaw fans na ito po ay tumutukoy, no? Na patungkol kay Kim at saka kay Paolo Abilino. Sa akin naman po, wala naman po ako nakikitang masama at wala ako nakikita na parang matatapakan nilang tao kung sakaling dumating na sila sa punto na sila'y magpapakasal. At kung sila man ay magpapakasal, never po nilang malilihim sa publiko yan. And of course, syempre, deserve din naman ni Kim na ipagsigawan ni Paolo Abilino sa buong mundo na siya po ay ikakasal kay Kim, 'di ba? Kaya naman, imposible ring ilihim po nila yan sa publiko. Kaya naman yung mga post na ito ay wala pa talagang confirmation kung totoo talaga na meron na talagang kasalang magaganap or may kasal na bang naganap. Meron din mga umiikot na mga chika na nagli-live-in na nga si Kim at saka si Paolo sa isang kondo, 'di ba? Na umuwi na daw sila sa BGC kung saan sila kumuha ng condominium. Lahat po yan ay spekulasyon pa lang. Not unless na kay Kim at kay Paolo mismo manggaling ang mga balita. Yun po mismo natin pwedeng paniwalaan. Pero sa ngayon, gustuin man natin na talagang totoong naganap na to or nagaganap na to dahil gusto naman talaga natin na si Kim ay mapunta kay Paolo, 'di ba? So, abangan na lang natin, 'di ba? Mas maganda kasi talaga na sila mismo ang mag-confirm niyan sa publiko. Nakakita naman tayo ng mga palatandaan na lagi silang magkasama tapos yung mga suot nila magkaparehas, 'di ba? Yun po isa sa mga palatandaan na there's still special relationship going on between Kim and Paolo. Kaya naman ngayon pa lang, mag-celebrate na tayo mga Kimpaw dahil alam kong sa haba-haba ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Kung ang tinutukoy na balita ay ang pahayag umano ni Sean Gaza na may naganap ng pamamanhikan at may nalalapit na umanong kasal ni na Kim Chiu at Paolo Abilino, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na kumpirmasyon mula mismo kina Kim at Paolo tungkol dito. Karamihan sa mga lumalabas na ulat ay nakabatay sa mga social media posts, vlogs at mga haka-haka ng mga fans. Ang masasabi ko rito ay natural lamang na ma-excite ang mga tagahanga ng Kimpaw dahil kitang-kita ang kanilang chemistry at malakas ang suporta ng fandom. Kapag may lumalabas na balita tungkol sa proposal, pamamanhikan o kasal, mabilis itong pinag-uusapan dahil marami ang umaasang mas maging espesyal pa ang kanilang relasyon. Gayunpaman, iba pa rin ang katotohanan sa mga espekulasyon. Kung totoo man ang pamamanhikan, isa itong mahalagang hakbang sa kulturang Pilipino dahil nagpapakita ito ng seryosong intensyon ng isang lalaki sa pamilya ng kanyang minamahal. Ngunit hanggat walang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig, mas makabubuting ituring muna ito bilang usap-usapan kaysa bilang kumpirmadong balita. Marami ring fans ang nagsasabing mas gusto nilang makita sina Kim at Paolo na masaya at matagumpay sa kanilang mga proyekto kaysa madaliin ang usapin ng kasal.
Sa ngayon, ang nakikita ng publiko ay ang kanilang magandang samahan, profesionalismo at malakas na suporta sa isa't isa. Ang isang dagdag na punto rito ay kung sakaling dumating ang araw na mag-aanunsyo nga sila ng engagement o kasal, malamang na isa ito sa pinakamalalaking showbiz stories sa Pilipinas dahil sa laki ng fanbase ng Kim Pao. Ngunit sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ebidensya o kumpirmasyon na may naganap ng pamamanhikan o nakatakda na ang kanilang kasal. Kaya ang pinakamakatarungang pananaw sa balitang ito ay nakakakilig para sa mga fans, nakatuwang pag-usapan, ngunit nananatiling isang haka-haka hanggat hindi mismo sina Kim at Paulo ang nagkukumpirma nito. Ang balitang may pamamanhikan na raw at binuking na ang wedding nina. Kim Chiu at Paulo Avellino ay tiyak na ikatutuwa ng maraming Kim Pao fans dahil matagal nang sinusubaybayan ng publiko ang kanilang closeness at magandang samahan. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng ganitong balita. Sa mundo ng showbiz, maraming impormasyon ang mabilis kumalat sa social media kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga taong sangkot. Hanggat walang direktang pahayag mula kina Kim at Paulo, mas tama na ituring muna ito bilang isang ulat o espekulasyon kaysa isang kumpirmadong katotohanan. Nakakatuwang isipin para sa mga tagahanga na kung sakaling totoo ang pamamanhikan, nangangahulugan ito ng isang seryosong yugto sa relasyon ng dalawang tao. Sa kulturang Pilipino, ang pamamanhikan ay hindi basta-bastang okasyon. Simbolo ito ng paggalang sa pamilya at paghahanda para sa mas malaking commitment sa hinaharap. Isa ring patunay ng lakas ng Kim Pao fandom ang mabilis na pagkalat ng ganitong mga usapan. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa kanilang personal na buhay. Ngunit kasabay nito, mahalaga ring igalang ang kanilang privacy at hintayin ang anumang opisyal na anunsyo kung mayroon man. Sa kabuuan, nakakakilig at nakakatuwang balita ito para sa mga supporters. Pero sa ngayon, mas makabubuting manatili sa mga kumpirmadong impormasyon. Kung sakaling magkaroon ng opisyal na pahayag mula kina Kim at Paulo, doon lamang masasabing tunay ngang may nalalalapit na wedding plans at hindi lamang ito bunga ng mga haka-haka at fan speculation. Narito ang isang mas mahabang reaksyon tungkol sa balitang ito. Ang balitang may pamamanhikan na raw at umano'y nalalapit na ang kasal ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ay isa sa mga uri ng balitang madaling makakuha ng atensyon ng publiko, lalo na ng mga tagahanga ng Kim Pao. Sa dami ng sumusuporta sa kanilang tambalan, hindi nakapagtatakang maraming fans ang agad na na-excite at umasa na may mas malalim ng namamagitan sa dalawa. Kung susuriin, ang ganitong balita ay nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ni na Kim at Paulo sa kanilang mga tagahanga. Sa bawat simpleng interaction, proyekto o public appearance nila, may mga taong naghahanap ng mga senyales na maaring magpatunay sa mga haka-haka tungkol sa kanilang relasyon. Dahil dito, kahit isang pahayag lamang mula sa isang kilalang personalidad o social media figure ay nagiging malaking usapan online. Ngunit bilang mga taga-subaybay, mahalaga ring paghiwalayin ang kasiyahan sa katotohanan. Ang pamamanhikan ay isang seryosong tradisyong Pilipino na karaniwang ginagawa kapag handa ng dalhin ang isang relasyon sa mas mataas na antas. Kung totoong naganap ito, malaking hakbang iyon para sa sinumang magkasintahan. Ngunit kung wala pang kumpirmasyon mula mismo kina Kim at Paulo, nararapat lamang na maging maingat sa pag-aakalang totoo na agad ang lahat ng kumakalat na impormasyon. Sa isang banda, magandang makita na maraming tao ang nagnanais ng kaligayahan para kina Kim at Paulo. Matagal na rin kasing nasubaybayan ng publiko ang kanilang mga career, mga tagumpay, at maging ang ilang personal na pagsubok na kanilang pinagdaanan. Kaya para sa maraming fans, ang ideya ng isang masayang love story ay parang reward na rin sa matagal nilang pagsuporta sa dalawa. Isa ring magandang paalala ang balitang ito tungkol sa impluensya ng social media sa kasalukuyang panahon. Minsan, ang isang opinyon, biro, o hindi kumpirmadong impormasyon ay maaring magmukhang opisyal na balita dahil sa bilis ng pagkalat nito. Kaya mahalagang tingnan kung saan nanggaling ang impormasyon at kung may kumpirmasyon mula sa mga pangunahing sangkot. Kung sakaling totoo man ang mga usap-usapan, sigurado akong maraming tagahanga ang matutuwa at magdiriwang kasama nila. Ngunit kung hindi naman, hindi nito mababawasan ang paghanga ng mga tao sa kanilang tambalan at sa kanilang mga individual na tagumpay bilang mga artista. Sa huli, ang pinakamagandang pananaw ay maging masaya para kina Kim at Paulo, anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon.
Ang pinakamahalaga ay ang kanilang kaligayahan, kapayapaan at tagumpay, sa harap man ng kamera o sa kanilang pribadong buhay. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon, maaring kiligin at mag-enjoy ang mga fans sa mga kuwento at haka-haka. Ngunit mas mabuting hintayin pa rin ang tunay na pahayag mula sa mismong mga taong sangkot bago maniwala ng lubusan sa balitang may pamamanhikan o kasal ng nagaganap. Marami pang maaring maidagdag sa usaping ito, lalo na kung titingnan ng mas malawak na epekto nito sa mga tagahanga at sa showbiz industry. Una, ipinapakita ng balitang ito kung gaano kalakas ang suporta ng Kim Pao fandom. Sa tuwing may lumalabas na balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, mabilis itong nagiging viral dahil maraming fans ang nakatutok sa bawat update tungkol sa kanila. Ang interes ng publiko ay hindi lamang nakasentro sa kanilang mga proyekto, kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Pangalawa, makikita rito kung paano nabubuo ang mga kuwento at espekulasyon sa social media. Minsan sapat na ang isang larawan, isang cryptic post o isang komento mula sa isang personalidad upang magkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang mga netizens. Habang tumatagal, ang mga haka-haka ay nagiging mas malaki at mas detalyado kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon. Pangatlo, kung sakaling totoo man ang mga usap-usapan tungkol sa pamamanhikan, magiging malaking balita ito sa industriya ng entertainment dahil pareho silang kabilang sa mga pinakasikat na personalidad ng kanilang henerasyon. Maraming media outlets at fans ang tiyak na mag-aabang ng anumang opisyal na anunsyo. Gayunpaman, may isa pang mahalagang punto. Hindi lahat ng bagay na may kinalaman sa mga artista ay kailangang agad kumpirmahin o ibahagi sa publiko. May karapatan pa rin silang magkaroon ng pribadong buhay. Kung may mahahalagang pangyayari man sa kanilang relasyon, nasa kanila ang desisyon kung kailan at paano nila ito ipaalam sa kanilang mga taga-suporta. Sa ngayon, ang pinakamalaking katotohanan ay nananatiling malakas ang interes ng publiko sa tambalan ni Kim at Paulo. Ngunit hanggat walang malinaw at direktang pahayag mula sa kanila, ang mga balitang tungkol sa pamamanhikan at kasal ay mananatiling bahagi ng mga usap-usapan at espekulasyon na nagbibigay kilig sa kanilang mga tagahanga. Sa isang paraan, ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa posibleng kasal. Ipinapakita rin nito kung gaano kalaki ang naging impluensya ng Kim Pao sa mga tao na kahit simpleng chismis o haka-haka ay sapat na upang magdulot ng excitement, diskusyon at pag-asa sa kanilang mga tagahanga.